Good day everyone, this is Chermar TV for another video, and today pag-aaralan naman natin about rectangular coordinate system. So simulan na natin. Okay, so i-define muna natin kung anong ibig sabihin ng rectangular coordinate system. A rectangular coordinate plane is a plane formed by two real number lines that intersect at right angles. So, itong figure ang nakikita ninyo ngayon na nasa screen is yung tinatawag na rectangular coordinate plane. So, as you can see, meron tayong dalawang number lines which are intersecting at right angles. So, may tawag sa bawat number lines na naka-intersect sa isa't isa. Okay? So, x-axis is the horizontal number line, y-axis is the vertical number line, and origin is the intersection of x and y axis. So, itong itong horizontal number line is what we call the x-axis, labeled as x here, 'di ba? Tapos itong vertical number line is yung tinatawag na y-axis, labeled as y. Okay? So, yung intersection ng x and y axis, which is located here, 'di ba, is what we call the origin. So, ito po yung origin ng rectangular coordinate plane. And as you can see, yung arrowheads na nasa number line ay pwede silang i-extend indefinitely. Depende kung gaano kalaking coordinate plane ang magagawa natin. Okay, so dahil ang pinag-aaralan natin ngayon ay rectangular coordinate system, so pwede tayong maglagay ng points anywhere on the plane. Unlike doon sa single number line, pwede lang tayong maglagay ng points on the number line, minsan sa ibabaw pa nga, 'di ba? So sa rectangular coordinate plane, maglalagay tayo ng points kahit saan sa plane na ito. Okay? Pero sa bawat points, ay may specific location which is represented by the ordered pair. So, ang ordered pair po ay yung dalawang numbers, we have x and y. Okay? So, ayan po yung tinatawag na ordered pair. At ang tawag sa ordered pair na yon ay coordinates. Okay? Ang coordinates po, ito yung nagre-represent sa location ng bawat point sa coordinate plane with respect to the origin. So, ito yung origin. Okay? So, paano natin malalaman yung coordinates ng bawat points? So, malalaman natin yan kung saan nakatapat yung point sa x at sa y axis. So, for example, para sa point A, saan siya nakatapat sa x at sa y axis? So, itong point A, nakatapat siya sa x axis at number 3. Okay? So, ibig sabihin, yung x po natin dito, which is x coordinate, ay 3. Okay? Tapos, nakatapat din siya sa y-axis at number 2. Okay? Nakatapat siya sa number 2 at sa y-axis. So, ang y natin ay 2, which what we call a y-coordinate. Okay? So, ibig sabihin po, yung point na to ay may coordinates na 3, 2 or 3, 2. It's up to you kung babanggitin mo na lang yung comma. 3, 2 or 3, 2. Okay? Ngayon, para naman sa point B, 'di ba? Alamin natin kung saang number nakatapat sa x at y axis itong point na to. So, nakatapat siya sa -2 sa x axis. So, ang x coordinate natin ay -2. Tapos yung parehong point ay nakatapat sa number 4 sa y axis. So, ang y coordinate ay 4. So, makikita natin na sa bawat points, 'di ba, sa different locations, mayroong unique coordinates. 'Di ba? This makes sense kasi may, 'di ba, isipin mo dalawang magkaibang bahay, 'di ba? So, imposible sa dalawang magkaibang bahay na may parehong address. Pares na street, posible. Parehas na lugar, posible din. Pero yung house number is hindi pwedeng magkaparehas dahil magkaibang bahay sila. Okay, so ganun din dito, 'di ba? Kumbaga ito yung address, ayan yung coordinates. Okay? And ano naman ang coordinate ng point O na nasa origin?
yan yung sentro ng coordinate plane, which is 0, di ba? 0 sa x-axis at 0 sa y-axis. So, ang coordinate ng origin ay 0, 0. So, keep in mind na ang coordinates ng origin ay 0, 0. So, lagi nyo pong tatandaan to. Okay? Ayan po. Okay, so, alam natin na ito ay x-axis at ito naman ay y-axis. At sila yung dahilan kung bakit nahati yung rectangular coordinate plane into 4 regions na kung tawagin ay quadrants. Okay, so quadrants po ang tawag dito. 4 sila, no? So, ang tawag naman dito sa region na ito, sa quadrant na ito ay quadrant 1. Ito naman, ang tawag ay quadrant 2. Tawag naman dito ay quadrant 3. At ito naman ay quadrant 4. Okay? So, paano malalaman kung anong quadrant nandoon yung point? Malalaman natin yan sa signs ng coordinates. So, sa quadrant 1, no, ano yung signs ng coordinates? Sa x, positive, at sa y, positive din. So, ang coordinates ng quadrant 1 ay positive, positive. Okay? Tapos, sa quadrant 2, ang coordinates ay ito. X is negative, tapos yung y naman ay positive. So, negative, positive. Yan naman sa quadrant 2. Dito naman, ito, negative yung x coordinate, at ito naman, negative y yung y coordinate. So, negative, negative. At sa quadrant 4 naman, positive naman yung x coordinate, at yung y coordinate ay negative. So, positive, negative. Okay? So, sa signs ng coordinate, malalaman kung saan quadrant nandoon yung point. Basta, parehas silang hindi 0. Doon natin malalaman yung quadrant. So, for example, we have the point 5, 3. Diba? So, yung x coordinate ay positive habang yung y coordinate ay negative. So, ibig sabihin, nasa quadrant 4 siya. Okay? So, nandito yung point na yun. Okay? Another example is this one. So, we have point A kanina na 3, 2. Diba? So, yung 3 po natin ay positive, yung x coordinate, tapos yung y coordinate ay positive din. So, positive, positive. So, ibig sabihin, nasa quadrant 1 siya. Okay? So, nandito yung point A kanina. Okay, so, paano naman kaya kapag sa coordinates, isa sa kanila ay 0? So, alamin na natin ano po. So, kapag yung coordinates ay may 0, isa sa kanila, ibig sabihin, yung points na yon ay nasa x or nasa y axis mismo. So, kapag yung points ay nasa x-axis, so points on x-axis, 'di ba? Ang coordinates nun ay x, 0, where x is the number kung saan nandoon siya sa na doon sa x-axis. Okay? So, x, 0. So, for example, ito yung x-axis at nandoon mismo si C. So, dahil C ay nasa x-axis, bali ang coordinates ng C ay 3, 0. Dahil nasa number 3 siya ng x-axis yung C. Okay? Paano naman kaya kapag yung points na yun ay nasa y-axis? Bali, ang coordinates naman nun ay 0, y. So, ito yung y-axis at nandito si point D. So, ibig sabihin no, dahil nasa negative 2 siya, no, sa y-axis yung point D, bale, ang coordinates nun ay 0, negative 2. Okay? So, tandaan po natin na kapag sa coordinates, isa sa kanila ay 0, matik, yung points na yon ay nasa x or y axis. Okay? So, paano naman sir kapag parehas 0? Katulad ng 0, 0. So, of course, yung 0, 0 po, no, kagaya ng sinabi natin kanina, ayan yung coordinates ng origin. Okay? So, nandito po yung origin. Okay? So, yeah, yung coordinates ng origin ay 0, 0. Okay? So, yan po dapat natin matandaan kapag may 0 sa coordinates. Okay? Okay, so magbibigay tayo ng ilan sa mga exercises dito para mas maintindihan natin ano po. Identify the quadrant or axis where each point lies. So number 1, we have 4, 7. So alamin natin yung signs ng coordinates, no? So 4 is positive and 7 is also positive. So positive, positive. So ibig sabihin nun, nasa quadrant 1 siya. Okay? Dahil ang coordinates ng quadrant 1 ay parehong positive. Okay?
Next, number 2, we have negative 5, 6. So, negative 5, negative siya, and yung 6 ay positive. So, negative positive, ibig sabihin, nasa quadrant 2 siya. Dahil ang coordinates nun ay negative, positive. Next, number 3, we have 8, 0. So, 0 yung pangalawang coordinate, bale, yung x po natin ay 8. So, ibig sabihin, yung point na yon ay nasa x-axis. Okay? Next, number 4, we have 4, negative 10. So, 4 is positive and 10 is negative. So, dahil positive, negative siya, bali, ang point na yon ay nasa quadrant 4. Okay? Next, number 5, we have 9, negative 7.5. Again, 9 is positive and 7.5 is negative. Okay? So, nasa ano din siya, quadrant 4. Next, number 6, we have 0, 174. So, yung first coordinate po natin ay 0. So, ibig sabihin, itong 174 ay yung y natin. So, ibig sabihin, itong point ay nasa y-axis mismo. Okay? Next, number 7, we have 2024, square root of 23. So, 2024 is positive, while square root of 23 is also positive. So, this point lies in quadrant 1. And then finally, we have number 8, we have negative 3, negative 7. So, 3 is negative, so is negative 7. So, dahil para silang negative, nasa quadrant 3 ito. Okay? So, quadrant 3. Okay, so sa next part is papangalanan natin yung coordinates ng bawat points na makikita natin sa figure na ito. So, makikita natin na nakakalat siya. Alamin natin yung location ng bawat isa. Okay, so number 1, we have point A. Ano po? So, para malaman natin yung coordinates nun, alamin mong number kung saan siya nakatapat sa x-axis at sa y-axis. Okay, x-axis muna bago yung y-axis. Okay, so yung point A nakatapat sa number 2 sa x-axis, and yung point A din ay nakatapat sa number 4 sa y-axis. Kaya ang coordinates nun ay 2, 4. Okay? Sa point B naman, no, nakatapat siya sa negative 4 sa x-axis at positive 5 naman sa y-axis. Kaya ang pangalan ng or yung coordinates ng point B ay negative 4, 5. Okay? Next, letter C naman or point C. So, makikita natin na nasa y-axis mismo yung point C. So, ibig sabihin yung y-coordinate nun, kung saan siya nandoon, no, is 1. Okay? And yung isa pang coordinate ay 0, yung x-coordinate niya. Kaya, ang coordinates ng C ay 0, 1. Point D naman, we have this one, no? So sa x-axis, nakatapat siya sa positive 2, at sa y-axis naman is nakatapat siya sa negative 2. So, ang coordinates nun ay positive 2, negative 2. Point E, nasa si point E, nandito siya. Okay? So, makikita natin na nasa origin siya. So, matik ang coordinates nun ay 0, 0. Point F, nandito siya. So, nakatapat siya sa number 3 at x-axis at negative 5 naman sa y-axis. So, ang coordinates nun ay 3, negative 5. Point G, makikita natin na nasa mismong x-axis siya. So, ibig sabihin yung x-coordinate niya is yung location na nasa x-axis, which is negative 5. So, yung isa naman ay 0. Okay? So, negative 5, 0. And finally, we have point H here, no? Nakatapat siya sa negative 2 sa x-axis at sa negative 4 naman sa y-axis. Kaya, ang coordinates nun ay negative 2, negative 4. Okay, so I hope madali na sa inyo makuha to. So for the last part is to plot each point on the coordinate plane. Kapag sinabing plot, guys, no, ito yung pag sinabing plot, ito yung ilolocate mo, no? Or hahanapin mo yung location ng bawat point doon sa coordinate plane. And to do this, paglalagay tayo ng point sa tamang location. Ano po? Okay? So for example, we have
point S whose coordinates are 2, 3. So, again, yung 2 is the x coordinate and yung 3 y coordinate. Ano po? So, yung point na yon ay nakatapat sa 2 sa x-axis at 3 naman sa y-axis. So, maglalagay tayo ng point na nandito. Okay? Nakatapat siya sa 2 at sa 3. And ilalabel natin as S. So, ganyan po ang pag-plot ng point. Okay? And then, gagawin natin for the rest of this exercises. Okay? Number 2, we have point T whose coordinates are -5, -4. So, yung -5 ay yung sa X at yung -4 naman ay yung nasa Y. Ito. Okay? So, pagtapatin mo lang, no? Pagtapatin mo lang and then maglalagay ka lang ng tuldok. Okay? Or yung point. Okay? So, this is point T. Ayan. Next, para naman sa point U, we have 4, 0. So, again, 0 yung isa sa kanila. So, yung X ay 4. So, ibig sabihin, ipa-plot mo yung point na yon sa X-axis mismo. So, since 4 siya, bali, maglalagay ka ng point sa number 4 ng X-axis. So, this is point U. Next, point V, 6, -1. So, 6 yung X at yung Y naman ay -1. Okay? So, pagtapatin mo, and then, maglagay ka ng point na nandito. Okay? So, this is point V. Point W, we have 0, -5. 0 yung X coordinate. So, ibig sabihin, nasa ano dapat siya? Y axis at -5. Okay? So, maglalagay tayo ng points sa -5 sa Y axis. Okay? Ayan. So, this is point W. Point X, we have 5, 5. So, 5 yung X natin. Tapos, yung Y naman natin ay 5. Okay? 5, 5. Pagtapatin mo, so, dito ka maglagay ng point. So, this is point X. For this one, we have 1, -4. So, 1 yung X at yung Y naman ay -4. So, 1, -4. No? Pagtapatin mo, and then, ayan na. We have this one. So, this is point Y. And then, for the last one, we have point Z. We have -2, 3. -2 sa X. At yung Y naman ay 3. Diba? So, dito ka maglalagay ng point. Okay. So, this is point Z. Ayan. So, again, wag kayo malilito kung alin ang X-axis at alin naman yung Y. So, ito yung X. Diyan yung basihan yung X coordinates. Tapos, ito naman yung y-axis, dyan yung basihan ng y coordinates. So, yung x coordinates ay yung first number, no? Tapos, yung pangalawang number is yung y coordinates. Okay? So, that's how you are going to plot the points. Okay, so that's all for today about rectangular coordinate system. And kailangan ma-master nyo to kasi magagamit natin yan sa mga susunod videos na i-upload natin. So, do not forget to subscribe to my YouTube channel for more videos and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.